pa sa kanyang pagkapanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabay, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang? Kaya siya ipinanganak na bulag. Verse 3, sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. And verses 6 and 7, let's read it together. 3, 2, 1. Nang masabi niya ang mga bagay na ito, siya'y lumura sa lupa at gumawa ng putik mula sa dura at pinahira ng putik ang mga mata ng lalaki at sinabi sa kanya, humayo ka, maghugas ka sa imbakan ng tubig ng Siloam na ang kahulugan ay sinugo. Humayo nga siya at nagugas at bumalik na nakakakita. And verse 25, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot siya, kung siya'y makasalanan ay hindi ko alam. Isang bagay ang nalalaman ko, bagaman ako'y dating bulag, ngayon nakakakita na ako. So every Sunday, we are studying the book of John. Kaya linggo-linggo po natin pinag-aaralan yung aklat ni Juan. Each chapter has a very clear lesson. At bawat kapitulo po, meron pong mga malinaw pong mga aral. So when we study the book of John, we can really know who really Jesus is. Kaya habang pinapatuloy po natin pinag-aaralan yung aklat ni Juan, matutukoy po talaga natin kung sino talaga si Jesus. Chapter 1 says, Jesus is God and He came to this world as a form of man. Sinabi po sa kapitulo 1, si Jesus yung Diyos na nagkatawang tao dito po sa sanlibutan. Chapter 2, Jesus gave us the true joy. At sa chapter 2 naman po, si Jesus po yung nabibigay sa atin ng tunay na kagalakan. Chapter 3, Jesus made us being born again. At sa chapter 3, si Jesus po yung dahilan kung bakit po tayong pinanganak muli. And chapter 4, Jesus is the fountain of eternal life. At sa chapter 4 naman po, si Jesus po yung bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. And chapter 5, Jesus gave us the true rest. At sa chapter 5, si Jesus po yung nagbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan. And chapter 6, Jesus is the living bread. At sa chapter 6 naman po, si Jesus po yung tinapay ng buhay. And chapter 7, Jesus is the water of eternal life. At sa chapter 7 naman po, si Jesus daw po yung tubig ng buhay na walang hanggan. And chapter 8, Jesus is the light. At sa chapter 8 naman po, si Jesus ang liwanag. And chapter 9 also is talking about Jesus is the light. Ganun din po sa chapter 9, tumutukoy din po dito na si Jesus daw po yung liwanag. So verse 5, as long as I'm in the world, I'm the light of the world. Kaya sinabi po sa talatang 5, habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Jesus came to this world as a light. Kaya pumarito po si Jesus sa mundo bilang liwanag. And all people stayed in the darkness. At lahat po ng tao na nasa sanlibutan ay nananatili sa kadiliman. When Jesus shined the light through the word of God, and if the people find the true light, kaya nang ipaliwanag po ni Jesus, nang maging maliwanag po yung mundo sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, yung mga tao po na nasa kadiliman ay nakakita ng tunay na liwanag. So chapter 9 says, Jesus is a light, and through the example of the blind, the Bible says, Bible explains that Jesus is a light. Kaya nga po sa chapter 9, yung mutukoy ito na si Jesus ang liwanag. Kaya sa pamamagitan po ng isang bulag, pinakita po ng Biblia na si Jesus ang tunay na liwanag. Here is born blind. Kaya siya po'y pinanganak na bulag. Born blind means from the birth, he never seen the light. Kaya yung ipinanganak po na bulag, ibig sabihin, mula nung pinanganak siya, hindi na po siya nakakita ng liwanag. Then Jesus said, in order to reveal the work of God, He was born and born blind. Kaya nga po, sabi ni Jesus, kaya po, para may pakita yung gawa ng Diyos, siya po'y ipinanganak na bulag. And Jesus put the clay on his eyes. At si Jesus po, siya po'y naglagay ng putik sa kanyang mata. And commanded him to go to the Siloam. At inutusan po siya na humayo at pumunta sa tubig ng Siloam. In Siloam, when he washed his eyes, he opened the eyes. Sa tubig po ng Siloam, nang linisin niya po yung kanyang mata, siya po'y nakakita. But after that, he was persecuted. Pero pagkatapos po nito, siya po ay inusin. But he boldly testified, one thing I know, through I was born, now I see. Kaya at kanya pong matapang na pinatotohanan na sinabi, isang bagay ang nalalaman ko, bagaman ako'y dating bulag, ngayon nakakakita na ako. And when he was persecuted, Jesus visited him. At nang pagkatapos po siyang usigin, si Jesus Cristo po ay binisita siya. So today, we're gonna learn the lesson through this
chapter. Kaya ngayon po pag-aaralan po natin yung mga aral sa pamamagitan po ng kapitulo na to. The verse 1, there is the born blind. Kaya sa talatang 1, dito po yung lalaking pinanganak na bulag. Then at the time, the people thought if the people are born as a blind, people thought they have a sin. That's why they are disabled person. Sa panahon po na ito, iniisip po ng mga tao na kapag ikaw'y pinanganak na meron pong na isang bulag, ikaw po merong kasalanan. Kaya sa panahon po na ito, tinuturing po nila itong isinumpa. That's why verse 2, his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Kaya nga po sa talatang 2, tinanong po siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang? Kaya siya ipinanganak na bulag? But Jesus said, it's not because of a sin. Pero sinabi ni Jesus, hindi dahil sa kanilang kasalanan. In order to reveal the work of God, he was born blind. Kundi upang mahayag yung gawa ng Diyos, siya po'y ipinanganak na bulag. Verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. So God created the heavens and the earth. Kaya di ba yung Diyos po yung lumalang ng langit at lupa? And everything has a rules. At lahat po ng nilalang niya ay meron pong kanya-kanyang gampanin. And all the animals have a characteristics. Kaya din po lahat po ng mga hayop ay may kanya-kanya pong karakter. Why God made the heavens and the earth like this? Kaya bakit ba nilalang ng Diyos yung langit at lupa na gaya nito? And why the Bible and Jesus mention about the some part of the heavens and the earth? At bakit ba sa Biblia at sa Kristo ay binabanggit yung mga parte ng langit at lupa? Because God wants to give us the lesson through these old things. Dahil gusto po tayong bigyan ng Diyos ng aral sa pamamagitan po ng kanyang nilalang. So here is the sun and earth and moon. Halimbawa, nandito po yung araw, yung mundo, ganun din po yung buwan. In the last week, we studied we are the moon. Noong nakaraang linggo po, atin po na pag-aralan na tayo po'y gaya ng isang buwan. Jesus came to this world as a light. Si Jesus ay pumarito dito sa sanlibutan bilang liwanag. That's why He shined the light to the darkness. Kaya kanya pong pinakita yung liwanag mula po sa mundo ng kadiliman. So through Jesus, people can realize how to go to heaven. Kaya sa pamamagitan po ni Jesus, mauunawaan ng mga tao kung paano po makakapunta sa langit. But when Jesus died on the cross, the Bible says the sun lost the light and it becomes dark. Ngunit nang si Jesus po'y namatay doon po sa krus, sinasabi po ng Biblia na yung araw ay tumigil sa kanyang pagkinang at nawalan po ng liwanag. So since Jesus died, the world is a night. Kaya simula po nung namatay po si Jesus, yung mundo po natin ay naging madilim. Then which one shine the light in night? Kaya ngayon, sino na po yung nagpapaliwanag sa mundo ng liwanag sa gabi? Sa gabi. Ano po? Moon. Yung buwan po. So the church and born-again Christian should shine the light in the darkness. Kaya yung church at yung mga ipinanganak na muling mga Kristiyano, sila po dapat yung magpakita ng liwanag dito po sa kadiliman. But when the morning star arise, we know the sun comes again. Ngunit kapag po yung tala sa umaga ay umangat, malalaman po natin na yung araw ay paparating ng muli. Let's look at the 2 Peter chapter 1. Tignan po natin sa 2 Pedro, kapitulong 1. 2 Peter chapter 1, verse 19. Sa talata 19 po. 2 Peter chapter 1, verse 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't meron kaming salita ng propesya na lalong tiyak, mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin, kaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. So we have the prophetic word confirmed. We already have the prophecies about Jesus' second coming. Kaya't meron kaming salita ng propesya na lalong tiyak, kaya tayo po'y nagkaroon na po ng propesya tungkol po sa ikalawang pagbalik muli ni Yesu Kristo. How do we know the sun will arise? Kaya paano ba natin malalaman na yung araw ay umaangat na? When we see the morning
star, we know the sun arise is soon. Di ba kapag po yung tala sa umaga ay sumilang, malalaman na po natin na yung araw ay tatanglaw na po ng mabilisan. So this morning star is about the word of God, about the last signs before Jesus' second coming. Kaya ito pong tala sa umaga ay tumutukoy po sa salita ng Biblia tungkol po sa mga propesiya na maisa sa katuparan bago po dumating si Yesu Kristo. So when we look at all the last signs already fulfilled, we know Jesus' second coming is near. Kaya kapag nakita na po natin na yung tanda ng katapusan ay naisa sa katuparan na, malalaman natin na yung ikalawang pagbabalik muli ni Yesu Kristo ay malapit na. So through these all things, God show us the lesson. Kaya sa pamamagitan ng lahat ng mga bagay na ito, ipinakita po ng Diyos sa atin yung mga aral na yun. And in Job chapter 39, there is the ostrich, At sa Job chapter 39, nandun po yung Abestus, Abestus. Huh? yung ostrich po. Ostrich, you know, ostrich. Ostrich, the Bible says it doesn't have the love of mother. Kaya yung ostrich po, sinasabi po ng Biblia na wala po itong pagmamahal na gaya ng ina. So, usually the mano, when it gives us a birth, the egg, always it cares until the baby comes out. Di ba po, yung kadalasan sa mga manok, kapag po sila po yung itlog, lagi po nila muna itong nililimiman hanggang sa yung kanyang pong sisiw ay lumabas. But ostrich put the egg in the sand, and she doesn't care. Ngunit yung ostrich po, kanya pong ipinapanganak yung kanyang itlog sa isang sa lupa, ngunit wala po siyang pakialam. And if she feels thirsty, she break the egg and drink. Ngunit kapag nakakaramdam po siya ng uhaw, kanya pong tinutuka yung itlog at iniinom iyon. Because God doesn't give the love of mother. Dahil hindi po binigyan ng Diyos yung ostrich ng pag-ibig na gaya lang sa manok. What does it mean? Ano po yung ibig sabihin nito? We can learn the lesson. If we don't receive the love from God, we cannot love. Maunawaan natin yung aral dito na kung wala po tayong matatanggap na pag-ibig mula sa Diyos, hindi po tayo matututong magmahal. Why the born-again Christian can love one another? Bakit ba yung mga pinanganak na muling mga Kristiyano ay kayang mahalin yung isa't isa? Because we receive the love of God. Dahil nakatanggap po tayo ng pag-ibig ng Diyos. That's why when the brothers and sisters don't come to the church, we worry and pray. Kaya nga di ba kapag yung mga kapatid ay hindi po pumupunta dito sa church, talagang nag-aalala tayo at atin po silang pinapanalangin. Why we are ready to sacrifice for the lost souls? Kaya bakit ba tayo handang magsakripisyo para sa mga ligaw na kaluluwa? Because we receive the love from God. Dahil po natanggap po natin yung pag-ibig ng Diyos mula po yung pag-ibig po ng Diyos. If we don't receive the love of God, we cannot love one another. At kung hindi po natin natanggap yung pag-ibig po ng Diyos, hindi po natin mamahalin yung isa't isa. And also from the Exodus to the Ghana is also showing us the lesson. Gayun din po mula po sa Exodus hanggang sa sila po yung nakapasok sa Kanaan, ito po ay merong aral para sa atin. Here is Egypt. Kaya nandito po yung Egypto, Here is Ghana. at ito po yung lupain ng Kanaan. The Egypt is the shadow of the world. Yung Egypto po ay tumutukoy o anino ng sanlibutan. The Pharaoh is the shadow of the Satan. At yung Parao naman po, siya po ay tumutukoy o kumakatawan kay Satanas. And God saved the Israel people from the Egypt At iniligtas ng Diyos yung mga Israelita mula sa Egypto by the blood of the Lamb. sa pamamagitan po ng dugo ng portero. So God saved us from the world and from the Satan by the blood of Jesus Christ. Kaya iniligtas po tayo ng Diyos mula po sa sanlibutan at kay Satanas sa pamamagitan po ng dugo ni Jesus Kristo. And land of Ghana is the symbol of heaven. At yung lupain ng Kanaan ay sumisimbolo sa langit. Until we go to heaven, after we get salvation, we have to stay in the wilderness. Kaya hanggang sa bago po tayo makapasok po sa langit, kailangan po nating manatili sa ilang. There is a suffering. At sa ilang po, meron pong kahirapan. There are so many difficulties. Di ba po, napakarami natin kahirapan? But God fed the Israelite through the manna.
Ngunit yung Diyos po, kanya pong patuloy na pinapakain yung mga Israelita sa pamagitan po ng mana. So how can we overcome in our Christian life? Kaya paano ba natin mapagtatagumpayan yung ating buhay Kristiyano? Through the power of the word. Sa pamagitan po ng pangyarihan ng salita. And in our Christian life, God guide us like God guided the Israelites through the pillar of the cloud and the fire. Kaya at sa ating pong buhay Kristiyano, tayo po ginagabayan ng Diyos, gaya ng kung paano po niya ginabayan yung mga Israelita sa pamagitan po ng haligi ng ulap at haligi ng apoy. And until Israel people and the land of Canaan, they always gathered to make a group. At bago po makapasok yung mga Israelita sa lupain ng Kanaan, lagi po sila nagtitipon-tipon. So when we get salvation, we have to stay in the church. At kaya nga po, pagkatapos ng kaligtasan, kailangan po natin manatili sa church. And at the beginning, when they get out of the Egypt, these people really miss the Egypt. At sa pasimula po, pagkatapos po nilang lumabas mula po sa lupain ng Egypto, may mga tao po, ilang mga tao na gusto pong bumalik sa Egypto. So while they are staying in the wilderness, this generation is dying. Ngunit bago pa po sila, habang patuloy nilang nabubuhay doon po sa ilang, yung henerasyon ng mga tao po iyon ay namatay. A new generation is born. At yung bagong henerasyon po ay ipinanganak ulit. They never know the land of Egypt. Yung mga tao po ito, hindi po nila alam yung lupain ng Egypto. They always miss land of Canaan. Kundi lagi-lagi po nilang ninanais yung lupain ng Kanaan. So when we get salvation in the beginning, our sinful nature is stronger than our Holy Spirit. Kaya pagkatapos po nating maligtas, sa pasimula po, yung ating pong likas na pagkamakasalanan ay mas malakas kaysa sa banal sa ating espiritu. But in our Christian life, the Holy Spirit is getting stronger, and as a new man, we will go to heaven. Ngunit sa ating buhay Kristiyano, yung ating banal na espiritu ay lumalakas, kaya yung ating bagong pagkatao ay nagiging mas malakas na nagnanais po sa langit. So through these all things, God give us, in order to give us the lesson, God show us these all things. Kaya nga po, para bigyan po tayo ng aral, ipinakita po ng Diyos sa atin yung lahat ng bagay po na ito. Let's go back to John chapter 9. Balikan po natin sa 1, Kapitulo 9. Even this born blind was born in order to reveal the work of God. Kaya maging po itong lalaki na ito na ipinanganak na bulag, ay ipinanganak para maipakita po yung gawa ng Diyos. So verse 3, the last part, the works of God should be revealed in Him. Kaya sa talatang 3, sa huling parte, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. When God called the Moses, God said, "Who has made a man's mouth, and who makes the mute, deaf, and the seeing, and the blind?" Kaya sa nang tawagin po ng Diyos si Moises, sinabi po niya na sino bang lumikha ng bibig ng tao, sino bang lumikha ng mga pipe, ng mga pingi, ng mga bulag, at ng mga nakakita. I made all people because there must be the plan and reason. Ibig sabihin, ako yung gumawa ng lahat ng mga taong ito. Ibig sabihin, meron akong layunin para sa mga bagay na ito. Sometimes we have a question in our life. Di ba po, kung minsan ating pong tinatanong yung ating buhay, Why am I born in this kind of family? bakit ba ako pinanganak dito sa uri ng pamilya na to? Why am I born as a mute, as a blind? Bakit ba ako pinanganak na pipe at bulag? Why am I pangit? At bakit ako pangit? We have a question. Ba, meron tayong katanungan. But there must be God's plan and God's will. Pero sa likod po nun, meron po talagang plano yung Diyos at kalooban yung Diyos. I remember one brother's testament. Naalala ko po yung patotoo ng isang kapatid. He looks so pangit. Na po talaga ay mukhang pangit. So whenever he look at the mirror, he complained, why God made me like this? Kaya sa tuwing tumitingin po siya sa salamin, nagreklamo talaga siya. Bakit pa ako nilikha ng ganito ng Diyos? But when he did the business, he bankrupt. Ngunit nung sa kanya pong business, ito po yung nabankrupt. So he was caught in the police because of the lot of utang. Kaya kinuli po siya ng polis dahil po sa dami po niyang utang. And all the people who have who rent the money came to him. At lahat po ng mga tao na nagpautang sa kanya ay pumunta sa kanya. They shout and hold him and give me my money. At kanila po nahawakan siya, sinisigawan na, ibalik po sa amin yung pera namin. But at the time, when he looked back,
they have a great compassion because he looks so pangit. Ngunit nung oras po na yun, nung sila po'y tumingin sa kanila, sila po talaga'y naawa sa kanya dahil mukha talaga siyang pangit. Wow! How much ugly you are! Kaya naawa po sila na, grabe yung pangit mo. Grabe pangit mo. So they have a great compassion, so they forgave him. Kaya malaki po yung awa nila sa kanya, kaya pinatawad na lang po nila siya. At the time, he really sincerely prayed, Lord, thank you for making me like this. Kaya noong oras po na yun, talagang sincere po siyang nanalangin. Panginoon, salamat na ginawa mo kung ganito. There must be reason. Kaya meron po talagang dahilan. But if we complain, we cannot find God's will. Ngunit kung magreklamo po tayo, hindi po talaga natin makikita yung kalooban ng Diyos. There was a drunkard father, Kaya meron pong manginginom na tatay, and he has a twins, at meron po, twin sons. at meron po siyang kambal na lalaki. And the father always drink and hit the children. Kaya yung tatay po nila ay lagi po umiinom at pinapalo yung mga anak niya. And two of them were adopted to the different family. At silang dalawa po ay inampun po ng dalawang magkaibang pamilya. Then the researcher team find them and check how they grew up and what they do. Kaya yung mga researcher po, inanap po sila at tinignan kung paano ba sila lumaki at kung ano yung ginagawa nila. And one son became a drunkard. At yung isang anak nila ay naging manginginom. The other son became a successful businessman. At yung isa naman pong anak ay naging matagumpay na negosyante. So they asked, how did you grow up like this? Kaya tinanong po sila, bakit kayo lumaki ng ganito? Then their answer, amazingly, their answer was the same. Ngunit yung nakakamanghang bagay, yung kanila pong sagot ay pareho. They answered, how would you have lived if you had lived under such a father? Sabi po nila na, paano ka pa naman ba mamumuhay kung may ganung kang uri ng tatay? So, because my father was a drunkard, I become a drunkard. Dahil yung tatay ko ay manginginom, kaya naging manginginom din ako. But the other son says, because he is a drunkard, I never drink alcohol. Ngunit yung isa pong anak, sinabi po niya, dahil siya po'y manginginom, kaya hindi po ako uminom. Because he is a drunkard, I work hard. Dahil manginginom po siya, kaya nagtrabaho talaga ako, nagsumikap ako na magtrabaho. So, if we complain only about our situation, we cannot find the reason why God allow us this kind of situation. Kaya nga po kung tayo lamang po magreklamo, hindi po talaga natin makikita yung kalooban po ng Diyos kung bakit po niya pinahintulot sa atin na makapunta dito po sa ating kalagayan. God made us like this because like He's born blind to reveal His word. Kaya ginawa po tayo ng Diyos na gaya nito dahil gaya ng isang taong ipinanganak na bulag, atin po may papakita sa tao yung gawa ng Diyos. So please don't complain and find the will of God in your situation. Kaya pakiusap po, wag po kayong magreklamo, kundi hanapin po ninyo yung kalooban ng Diyos sa inyong kalagayan. So through this born blind, when he opened the eyes, all people realized Jesus is the light of the world. Kaya nga po sa pamamagitan ng taong pinanganak na bulag, lahat po ng tao ay naunawaan na si Jesus talaga yung ilaw ng sanlibutan. So in order to give this lesson, God made him be born as a born blind. Kaya nga para may pakita yung aral po na ito, ginawa po siya ng Diyos o nilalang po siya ng Diyos na bulag. The verse 6, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Nang masabi niya ang mga bagay na ito, siya'y dumura sa lupa at gumawa ng putik mula sa dura at pinahiran ng putik ang mga mata ng lalaki. When I read this verse, I had a question. Kaya nung mabasa ko po ito pong talata po na ito, meron talaga ako naging katanungan. Why Jesus just simply didn't say, open your eyes? Bakit kaya hindi na lang basta-basta sinabi ni Jesus na bumukas yung mata mo? He anointed the clay on the eyes. Kundi kanya pong pinahiran pa ng putik yung kanyang mata.
Why? Bakit po kaya? It shows us that because of the clay, because of the worldly things, we become the spiritual blind. Pinapakita ko ito na dahil sa putik, dahil sa makasanlibutang bagay, tayo po'y naging mga spiritual na bulag. Please bookmark here and let's look at the Genesis chapter 2, Lagyan po natin dito ng tanda at tignan po natin sa Genesis Kapitulo 2, verse 7. sa talatang 7 po. The Lord God formed the man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life and became a living being. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at ang hiningahan ng mga pulos ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So the man, the body was made of the dust. Kaya yung katawan ng tao ay mula sa alabok ng lupa. It was made of the clay. Gawa po ito sa lupa. And God put the spirit in the body. At hiningahan ng Diyos o nilagyan ng Diyos yung espiritu sa kanyang katawan. So man became a living being. Kaya yung tao ay naging buhay na kaluluwa. But Adam and Eve were tempted because of the worldly things. Ngunit si Adan at Eva ay natukso dahil po sa makasanlibutang bagay. Because of the things belonging to this world, they committed sin and they become a spiritual blind. Kaya dahil po sa gamit o sa bagay na mula dito po sa mundo, sila po ay natukso at naging makasalanan at isang bulag na, at isang spiritual na bulag. Chapter 3, verse 19. Chapter 3 po, verse 19. Would you read? Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Adam is not living anymore. Kaya nga po si Adan ay hindi na po buhay na kaluluwa. The dust you are, to the dust you shall return. Ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. So even these days, why people cannot get salvation? Maging po sa panahon po natin, bakit ba yung mga tao ay hindi pumaligtas-ligtas? Why people cannot open their spiritual eyes? Bakit hindi mabuksan yung mga spiritual na mata ng mga tao? Because of the worldly things. Dahil din sa mga makasanlibutang bagay. Esau sold his birthright because of for the stew of the lentil. Kaya nga po si Ikaw, kanya pong ibinenta yung kanyang pagkapanganay para lamang po sa kapalit ng isang sabaw. He despised the spiritual blessing. Kanya pong hinamak yung spiritual na pagpapala. So these days, the people are spiritual blind because of the sin and worldly things. Kaya sa panahon po natin, yung mga tao ay naging spiritual na bulag dahil sa kasalanan at sa mga makasanlibatang bagay. Then how can we open the eyes? How can we get salvation? Kung gayon, paano mabubuksan yung ating mata at paano tayo maliligtas? Let's go back to John chapter 9, Balikan po natin sa 1 Kapitulo 9, verse 7. sa talata 7. Basahin po natin ang sabay-sabay. Verse 7, 3, 2, 1. At sinabi sa kanya, umayo ka, magugas ka sa imbakan ng tubig ng Siloam, na ang kahulugan ay sinugo. Umayo nga siya at nagugas at bumalik na nakakakita. Go, wash in the pool of Siloam. Umayo ka, magugas ka sa imbakan ng tubig ng Siloam. The meaning of Siloam is sent. Kaya ibig sabihin po ng Siloam ay sinugo. Jesus was sent to this world to wash away all our sins. Kaya si Jesus po yung sinugo dito po sa sanlibutan para po alisin yung lahat nating kasalanan. So Siloam is the symbol of Jesus Christ. Kaya yung Siloam po ay simbolo ni Jesus Cristo. Because of the worldly things, we became the spiritual blind. Dahil sa mga sanlibutan mga bagay, tayo po yung naging mga spiritual na bulag. But because of Jesus Christ, all our sins are washed away. Ngunit dahil naman po kay Jesus Cristo, lahat ng ating kasalanan ay nalinis. Now we can open our spiritual eyes and we are not spiritual blind anymore. Kaya ngayon, bukas na yung ating spiritual na mata at hindi na po tayo bulag magpakilanman. In 2 Kings chapter 5, there is the commander Naaman. Kaya sa ikalawang hari po, Kapitulo 5, nandito po si Commander Naaman. Then when he washed his body 7 times in the Jordan River, he became clean. Kaya nang siya po iligo sa ilog ng Jordan ng 7 ulit, siya po ay nalinis. He was a leprosy. Siya po Leprosy? Leprosy? dahil siya po ay nagkaroon ng ketong. Ketongin? Ketong? Ketong? Oh. Ketong. Oh. Leper? Leper? He was leper. Kaya siya po ay may ketong. Oh.
the leprosy indicates the sinner. Kaya yung kay Ketong po, tumutukoy po ito sa makasalanan. And Jordan River also indicates Jesus Christ. At yung ilog po ng Jordan ay tumutukoy din po kay Yesu Kristo. The meaning of Jordan is going down. Yung ibig sabihin po ng Jordan ay yung patungo sa baba. It symbolizes death and the new start. Tumutukoy po ito sa kamatayan at panibagong simula. Jesus died for our sin and resurrected. Kaya si Yesu Kristo po ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya po ay binuhay muli. Because of the Jesus death and resurrection, all our sins are washed away. Kaya dahil po sa kamatayan at pagkabuhay muli ni Yesu Kristo, lahat po ng kasalanan natin ay nalinis. Jesus was sent to wash away our sins. Kaya si Jesus po ay sinugo para linisin lahat ng ating kasalanan. And now, Jesus sent us. At ngayon, sinusugo naman po tayo ni Jesus. Let's look at John chapter 20, Tignan po natin sa 1, Kapitulo 20, verse 21. sa talatang 21 po. John chapter 20, verse 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sa inyo, kung paano sinusugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. God the Father sent Jesus Christ. Kaya yung Diyos Ama ay sinusugo sa Yesu Kristo He completed the mission. at kanya po naisagawa na po yung kanyang gawain. Now Jesus Christ sent us to save the lost souls. Kaya ngayon, sa Yesu Kristo, kanya pong sinusugo tayo para iligtas ang mga ligaw na kaluluwa. So until we stand before God, we have to complete our mission. Kaya bago po tayo tumayo sa harapan ng Diyos, dapat din po nating maisagawa yung ating gampanin. So the blind leader guide the blind. Kaya di ba yung bulag na taga-akay ay inaakay yung isang bulag? I'm a blind leader and the lead another blind. Kaya halimbawa, yung bulag na taga-akay at umaakay ako ng isa pang bulag. Another blind follow the other blind, and through the light of Jesus, he opened the eyes. Kaya may isang bulag na umaakay sa bulag. May isang bulag na sumusunod sa isang bulag. Ngunit sa pamagitan ni Yesu Kristo, nabuksan yung kanyang mata. When you open the eyes, his leader is blind. Nang buksan niya po yung kanyang mata, natagpuan niya na yung kanyang taga-akay ay bulag din. And can this blind still follow this blind leader? Ngayon, yung bulag na nakakita na po, kanya pa rin ba sundan yung kanyang bulag na taga-akay? No, Hindi not na po. anymore. Hindi na po. You're blind. Oh, ikaw pala yung How can you lead me? bakit ikaw yung nag-aakay? Hey, this way is really dangerous. Let's go this way. Yung daan mo talagang pakapanganin, kaya ito tayo dumaan. But this blind, even though he's still blind, is very proud. Ngunit yung bulag na taga-akay, kahit patuloy po siyang bulag, siya po yung naging mayabang. How can you lead me? Kaya, paano mo kung akayin? How dare are you teaching me? Bakit mo ako tinuturuan? So this leader doesn't listen. Kaya yung bulag na taga-akay po na yun, ay Then hindi po makikinig. the blind, a man who was blind but opened the eyes cannot follow this blind leader. Ngayon, yung bulag po na nabuksan yung kanyang mata, ay hindi po susunod sa bulag na taga-akay. So those who open the eyes should gather with the other people who open the eyes. Kaya yung mga nabuksan yung mata, dapat po silang sumama sa grupo ng mga taong nabuksan yung mata. When we get salvation, we want to stay with other saved people, not still with the blind leaders. Kaya pagkatapos po nating maligtas, dapat po nating nasain na manatili sa mga taong nabuksan yung mata at hindi po sa mga bulag. But even though we get salvation, even though we open our spiritual eyes, because of the worldly things, our eyes can be dim. Kaya kahit na tayo po inaligtas, kahit na bukas po yung ating spiritual na mata, dahil po sa mga makasalip ng mga bagay, yung ating malabo. Let's look at the first Samuel. Tignan po natin sa unang Samuel. We should be careful about this. Kaya dapat po tayong ingat sa bagay na ito. 1 Samuel chapter 3, verse 4. Unang Samuel po, Kapitulo 3, talatang 2. Here is the priest Eli.
Kaya nandito po yung paring si Eli. It came to pass at the time while Eli was lying down in his place, and when his eyes had begun to grow so deep, he could not see. Nung panahong iyon, si Eli na ang paningin ay nagsimula ng lumabo, kaya siya hindi makakita ay nakahiga sa kanyang silid. His eyes are getting dimmer and dimmer. Kaya yung kanyang mata po ay palabo na ng palabo. That's why he couldn't receive the word of God. Kaya hindi na po siya makatanggapan ng salita ng Diyos. So the verse, there was no widespread revelation in these days. The word of the Lord was rare in those days. Kaya po sa talatang unang sabi, at ang salita ng Panginoon ay bihira noong mga araw na iyon. Why? His eyes became dim. Kaya bakit ba lumabo yung kanyang mata? Actually, his spiritual eyes is getting dim Sa katunayan po, yung kanya pong spiritual na mata ay palabo ng palabo. because of the laziness. Dahil po sa katamaran. Let's look at the chapter 1, verse 9. Tingnan po natin sa unang Samuel, Kapitulo 1, talatang 9. Chapter 1, verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tumindig si Ana pagkatapos na sila'y makakain at makainom sa Shilo. Noon, si Eli na pari ay nakaupo sa upuan niya sa tabi ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. In the tabernacle, there must not be the chair Sa lugar po ng tabernakulo, wala po talagang dapat na upuan doon. because the tabernacle is the place to work. Dahil yung tabernakulo po, ito po yung lugar ng gawain. But priest Eli made his own seat. Ngunit yung pari po na si Eli, kanya pong ginawa yung kanyang sariling upuan. The Bible says the seat, right? Kaya sabi ko sa Biblia, upuan niya. So that means that chair is his own chair. Kaya ibig sabihin, yung upuan po na yun ay pagmamayari niya. He always sits there. Kaya lagi po siya umuupo doon. That's why the Bible says his body is getting fat. Kaya nga po sinasabi na yung kanyang katawan ay lumalaki. He spiritually became lazy. Kaya siya po'y naging tamad That's spiritually. why his even spiritual eyes became dim. Kaya nga po maging yung kanyang spiritual na mata ay lumalabo. The Saul, he was blinded by the jealous. Si Saul naman po ay nabulag sa pagkaingin. That's why he couldn't see the God's plan to him. Kaya hindi niya na po makita yung kalooban ng Diyos para sa kanya. He only focused on the David, how to kill David. Lagi lamang po siya nakatuon kay David at kung paano niya ito papatayin. What about the Samson? Paano naman po si Samson? He was blinded by the sexual sin. Siya po'y nabulag dahil sa sexual na kasalanan. So even though we get salvation and open the spiritual eyes, if we commit a sin, and if we are tempted by the laziness or worldly things, our spiritual eyes are getting dim. Kaya nga po, kahit na tayo po'y naligtas na at nabuksan na yung ating spiritual na mata, ngunit dahil po sa kasalanan at sa makasanliwat ng bagay, yung ating pong mata ay lalabog ng lalabog. Naintindihan po? Yes. Then how can our spiritual eyes be bright? Ngayon, paanong liliwanag muli yung ating spiritual na mata? The Word of God, prayer, and fellowship. Salita ng Diyos, panalangin at fellowship. It's very simple but very important. Napakasimple po nitong mga bagay na to, pero ito yung pinaka-importante. Let's look at the Psalm number 19. Tignan po natin sa mga awit. Chapter 19. Psalm number 19. Verse 8. Sa talatang 8 po, Psalm number 19, verse 8. mga awit po, Kapitulo 19, talatang 8. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matubid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Yes. Through the word of God. Please ignite the eyes. Kaya sa pamagitan po ng salita ng Diyos, ito po yung ating pong mata ay liliwanag. When we read the Bible and study the Bible, our spiritual eye is enlightened. Kaya kapag ating binabasa at pinag-aaralan yung Biblia, yung ating spiritual na mata ay liliwanag. That's why we can clearly see God's plan and God's will. Kaya nga po, napakalinaw po natin nakikita yung plano ng Diyos at yung kalooban ng Diyos. In the book of Revelation, chapter 3, there is the church of the Laodicea. Kaya sa aklat po ng Revelation sa chapter 3, nandito po yung
yung iglesia ng Laodicea. The verse, chapter 3, verse 18 says, the last part, anointing your eyes with eye salve, and then you may see. Kaya sabi po sa talatang 18 po na pahiran ninyo ay lagyan ninyo ng pampapahid ang iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Their eyes are dim. That's why they couldn't see themselves. Yung kanila pong mata ay malabo na kaya hindi na po nila makita yung kanilang sarili. The eye salve indicates the word of God. Kaya yung ito pong pampahid sa mata, tumutukoy po ito sa salita ng Diyos. So when we study the Bible, we clearly see the spiritual things. Kaya kapag pinag-aralan po natin yung Biblia, malinaw po natin makikita yung mga bagay ng Diyos. And let's look at the Psalm number 119. At sa mga awit po, chapter 119, Verse 18. Through the prayer, our spiritual eyes are enlightened. kaya sa mga awit po, 119, talatang 18 po, sa pamagitan po ng panalangin, yung ating pong mata ay lumiliwanag rin. The verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahanga-hangang mga bagay sa kautusan mo. The writer of the Psalm number 119 is David. Kaya yung sumulat po ng mga awit chapter 119 ay si David. He always prayed, open my eyes and I may see wondrous things from your law. Kaya lagi po yung nananalangin na buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahanga-hangang mga bagay sa kautusan mo. So through our prayer, our spiritual eyes are enlightened. Kaya maging po sa pamagitan ng ating panalangin, yung ating pong spiritual na mata ay liliwanag. Have you experienced? When we pray, we remind our sins. Naalala nyo ba o naranasan nyo na ba na kapag nananalangin tayo, naaalala natin yung ating kasalanan? And we remember what we miss in our Christian life. At naaalala din po natin ano yung mga bagay na hindi natin nagawa sa ating buhay Kristyano. Because through the prayer, God enlightened our spiritual eyes. Dahil sa pamagitan po ng panalangin, binibigyan po ng liwanag ng Diyos yung ating pong spiritual na mata. So, God really wants us to open widely our spiritual eyes and look farther and even the eternal things. Kaya yung Diyos po, ninais niya po na buksan ng maluwang yung ating mata at makita po natin yung mga malalayong bagay na mga spiritual. Let's look at the Job chapter 39. Tignan po natin sa Job, chapter 39. Here is the eagles. Nandito po yung agila. Verse 27. So, chapter 39, verse 27 po. and 8, would you read? 27 po. Sa pamagitan ba ng inyong utos, papailan lang ang agila at siya'y gumagawa sa itaas ng pugad niya. Verse 28, siya'y naninirahan sa malaking bato at ginagawa itong tahanan sa tuktok ng burol na batuhan. And verse 29, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mula rooy, nag-aabang siya na mabibiktima. Mula sa malayo'y nakikita ito ng kanyang mga mata. Yes. Each eyes, the eyes of eagle observe from afar. Kaya yung mata po ng agila ay tumitingin mula sa malayo. God wants us to see the far place, the spiritual things. Kaya yung Diyos po, inanais niya po na makita natin yung malalayong lugar, yung mga spiritual na bagay. So, have you tested your eyesight? Nasubukan niyo na bang suriin yung inyong paningin? There is the eyesight, the test chart. Kaya, di ba po, meron pong test chart para sa paningin? Oh, then when you look at the last line, if you can see the last line is the 2.0. Kaya kapag nababasa niyo pa rin, maski yung pinakadulo, yung inyong paningin ay 2.0. It's very small. Yung letra po doon ay napakaliit na. Then the eyesight of eagle is 5.0. At yung mata po ng agila ay 5.0. It means you can see the 10 kilometer afar. Ibig sabihin, kaya niya pong makita maski yung 10 kilometro yung layo. When I check the distance from here to the SM Aurora,
in Taguig, that's the 10 kilometer. Kaya nung suriin ko po, mula po sa yung distansya, mula po dito hanggang sa SM Aurora sa Taguig. You can see. Oh, Kaya niya po yung makita. he comes. Pumasok siya. You can see very far place. Kaya kaya po nito makakita mula sa malayo. The best eyesight of the bird is ostrich. At yung pinaka mas magandang paningin mula sa mga ibon ay yung ostrich. It's 6.0 something. Parang 6.0 po, ganun. So you can see above the 10 kilometer. Kaya kaya niya makita na higit pa sa 10 kilometro. And you can see almost 45-meter far from him. The ants, when ants is passing, you can see. Kaya kaya niya po makita mula sa kanya mula pababa ng 45 meter, maski po yung langgam na naglalakad. When I check the Robinson Galleria, so 40 meter. Nung masuri ko po, yung Robinson Galleria ay 40 meter. So, the ants is going. Yung langgam na malakad. That much it has a very good eyesight. Kaya ganun po kainaw yung kanyang paningin. God wants us, our spiritual eyes, to widely open. Kaya ninanais po ng Diyos yung ating spiritual na mata na mabuksan ng maluwang. That's why God told us to focus on only these things in this world. Kaya ayaw po ng Diyos na magtuon lamang po tayo sa mga bagay ng sanlibutan. God wants to see the widely and even the eternal reward. Kundi gusto po ng Diyos na makita natin, buksan po natin yung mata natin ng maluwang at makita yung mga walang hanggang gantimpala. In Book of Revelation, God showed the Apostle John what. Let's look at the Revelation chapter 1. Kaya tingnan po natin sa Apokalipsis, Kapitulo 1. Revelation chapter 1 verse 19. Sa talatang 19 po. Would you read? Kaya't isulat mo ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari pagkatapos ng mga bagay na ito. So, the things which you have seen is the past thing. Kaya yung mga bagay na nakita mo, ito po'y tumutukoy sa mga bagay na nangyari noon. The things which are is the present things. At yung mga bagay ngayon, yung mga bagay ngayon, yung oras ngayon. The things which will take place after this is the future things. At yung mga bagay na nangyayari pagkatapos ng mga bagay na ito ay yung mga mangyayari sa hinaharap. So, God showed the past, present, the future things in the human history and even after human history. Kaya pinakita po ng Diyos kay Juan yung kasaysayan po ng tao noon, yung nung nakaraan, ngayon hanggang sa kasaysayan. So the Apostle John already saw the 7 years tribulation and millennium kingdom and the heavens and the heaven and the hell. Pinakita sa kanya maging yung mga bagay pagkatapos ng bagay na to at nakita niya po yung 7 taong kapagatian, yung 1,000 taon, maging po yung langit at impyerno. When you look at really far place, his life cannot be same. Kaya nung nakita niya po yung napakalayo yung lugar, yung kanya po buhay ay hindi na po naging pareho sa noon. His vision must be changing. Yung kanyang paningin, maaari na bago talaga. After God showed these things, and after he saw these kind of things, he probably thought, I don't want to live for this world. Kaya nung ipakita po sa kanya ng Diyos yung mga bagay na ito, at pagkatapos niya po makita yung mga bagay na ito, maaaring inisip niya na ayoko nang mabuhay dito sa mundo. I have to prepare the moment I'm gonna stand before God. Kundi kailangan kong maganda para sa panahon na tatayo na ako sa harapan ng Diyos. So depending on how much we see, our life and our mind will change. Kaya depende po sa atin na ikita, yung ating buhay at yung ating kaisipan ay mababago. So God wants us to see the far place. Kaya gusto po ng Diyos na makita po natin yung malalayong lugar. Let's go back to John chapter 9. Balikan po natin sa 1 Kapitulo 9. John chapter 9 verse 25. Sa talatang 25 po. So when these born blind opened the eyes, the Pharisees and the religious leaders persecuted him.
Kaya nang mabuksan po yung mata ng bulag, yung mga Pariseo at yung mga pinuno ng reliyon ay kanila pong inusig siya. But at the time, he boldly testified what he experienced. Ngunit sa panahon po na yun, kanya pong pinatotohanan ng may katapangan kung ano yung kanyang naranasan. The verse 25, this verse is very important. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot siya, kung siya'y makasalanan ay hindi ko alam. Isang bagay ang nalalaman ko. Bagaman ako'y dating bulag, ngayon nakakakita na ako. Pharisees knew the Bible well. Yung mga Pariseo po, alam na alam po nila yung Biblia. They were educated, Sila po talaga ay mga aral. but they didn't know the most important thing. Ngunit hindi po nila alam yung mas mahalagang bagay. They didn't know who Jesus is and what Jesus did. Hindi po nila kilala si Jesus at hindi nila alam kung ano yung ginawa ni Jesus. But this bulag, he was not educated. Pero ito pong pinanganak na bulag ay wala pong pinag-aralan. He was not powerful and he was not rich. Ni hindi siya makapangyarihan o kaya naman mayaman. But he knew the most important thing. Ngunit alam niya po yung pinakamahalagang bagay. He boldly answered, one thing I know, that through the I was blind, now I see. Kanya pong matapang na sinabi na isang bagay ang nalalaman ko, bagaman ako'y dating bulag, ngayon nakakakita na ako. So if you read the John chapter 9, whole chapter, he really realized these Pharisees are spiritual blind. Kaya kung basahin ninyo yung buong talata, buong kapitulo ng kapitulo 9, yung kanya po talagang labis na naunawaan na yung mga Pariseo ay mga spiritual na bulag. And when he opened the eyes, he realized, they are blind. Kaya nung siya po'y makakita na, naunawaan niya, sila mga bulag sila. Even though they see Jesus, they don't know who Jesus is. Na kahit nakikita nila si Jesus, ngunit hindi nila kilala si Jesus. The verse 33, Sa talata ng 3, the verse 30, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot ang tao at sa kanila sinabi, ito ang nakakapagtataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nagmula, subalit binuksan niya ang aking mga mata. And verse 33, let's read it together. 3, 2, 1. Kung ang tao ito hindi galing sa Diyos, siya ay hindi makakagawa ng anuman. Yes. When he really experienced, he really opened the eyes, he can boldly testify his experience. Kaya nga, yung kanya po talagang naranasan na nabuksan yung kanyang mata, kaya kanya po may katapangan na pinatotohanan kung ano yung naranasan niya. That's why, to him, these Pharisees looks spiritual blind. Kaya nga, para sa kanya, yung mga Pariseo ay mukhang mga espiritual na bulag. It's very strange. He answers, it's very strange. You know the Bible. You saw Jesus. You already saw what Jesus did. But why you don't know who Jesus is? Kaya sabi niya, kung nakakapagpunta ka, alam niyo yung Biblia, nakikita niyo si Jesus, alam niyo yung ginagawa ni Jesus, pero bakit hindi niyo kilala si Jesus at kung ano yung kanyang ginawa? When we really get salvation, we also said like this. Kaya diba, nung tayo po'y naligtas, sinabi rin natin yung mga bagay na to. I don't know all the Bible. Hindi ko alam yung buong nasa Biblia. But one thing I know is I get salvation by Jesus. Pero isang bagay yung nalalaman ko, ako'y naligtas sa pamagitan ni Jesus. Once I was sinner, but now I'm saved. Dati akong makasalanan, pero ngayon ligtas na ako. Once I was blind, but now I can see. Dati akong bulag, ngunit nakakakita na ako. Once I was supposed to go to heaven, but now I'm surely going to heaven. Dati karapat dapat ako mapunta sa impyerno, ngunit ngayon sigurado na ako makakapasok sa langit. Even though I don't know other things, one thing I know is I surely get salvation. We can also testify. Kahit hindi ko alam yung ibang bagay, pero isang bagay yung nalalaman ko, sigurado ako na ako'y ligtas na at tayo may katapangan na patotohanan ito. So those who have the really experience, surely experience something, can surely testify. Kaya yung taong sigurado nakaranas ng bagay ay kanya pong sigurado din po mapatotohanan yung kanyang naranasan. When we surely experience something, we can surely testify. Kung ating po siguradong naranasan yung isang bagay, sigurado din po natin itong mapatotohanan. So there is one man, Sir Alfred. He's a professor of the Oxford University. Kaya may isang tao, yung pangalan po niya ay Sir Alfred, siya po yung isang profesor sa Oxford University. He didn't believe in God, Hindi po siya naniniwala sa Diyos. but he experienced NDE, Ngunit kanya po naranasan yung near-death experience. near-death experience. So when he died,
he looked at his dead body and experienced spiritual things. Kaya nung siya po'y namatay, nakita niya po yung kanyang patay na katawan at naranasan po yung mga spiritual na bagay. When he really experienced, after he woke up, he testified surely about his experience. Kaya nung kanya pong naranasan ito, nung siya po'y nagising na, kanya po talagang siguradong pinatotohanan kung ano yung kanyang naranasan. Before we got salvation, we can say, are you sure to go to heaven before you die? Kaya di ba bago po tayo maligtas, sinasabi natin, paano ka makakasigurado makakapasok ka sa langit pagkatapos mo mamatay? You also a sinner. You commit sin. Then how can you sure to go to heaven? O di ba makasalanan ka rin, nagkakasala ka rin, paano mo nasisiguro na sa langit ka mapupunta? But when we really experience what the salvation is, when we really receive the salvation, we can boldly testify. Ngunit nung ating karanasan kung ano yung kaligtasan at nung ating po natanggap yung tunay na kaligtasan, tayo rin po ay sigurado nakapagtotoo sa bagay na ito. So let's look at the First Thessalonians, Tignan po natin sa unang Tesalonika. chapter 1. Unang Tesalonika po, Kapitulo 1, Chapter 1, verse 4 and 5. talatang 4 hanggang 5. Verse 4, knowing, beloved brethren, your election by God. When we get salvation, we receive the love of God. Yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang kapagkahirang sa inyo. Kaya nung tayo po'y naligtas, natanggap natin yung pag-ibig ng Diyos. And verse 5, our gospel did not come to you in the word only. So when we listen to the message of salvation, it's not just a word. Kaya sabi sa verse 5, sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang. Kaya nung ating pong marinig, yung mensahe ng kaligtasan, hindi lamang po ito basta salita lang. But also in power and in the Holy Spirit and in much assurance. Kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. So when we really get salvation, we can testify how we get salvation, what Jesus has done for us clearly and boldly. Kaya nung tayo pinaligtas, kaya din po natin patotohanan kung ano yung kaligtasan at kung ano yung ginawa ni Jesus ng malinaw at may katapangan. Here is the ocean, Kaya narito po yung karagatan. and one man fall into the ocean. Kaya may isa pong lalaki na nahulog po sa karagatan. So he really know he died. Kaya alam niya talaga na siya'y mamamatay. Siya'y halos mamamatay na. But here is the man, he saved him. Ngunit ito po yung lalaki, iniligtas po siya. So he really experienced he's died, and he really experienced he's saved. Kaya naranasan niya po talaga na halos mamamatay na siya at naranasan niya rin kung paano siya naligtas. But this man never fall into the ocean. Pero may isang lalaki na hindi siya nahulog sa He karagatan. just look at this man. Kundi nakita niya lang yung lalaking yun. Oh, if I fall into the ocean, maybe I'll die. Kapag ka nahulog ako sa karagatan, maaari mamamatay ako. He just look at this man is saving this man. At naranasan at nakita niya lamang din po na yung lalaki na ito kung paano niya iligtas yung lalaking yun. And he says, oh, this man saved him. Yung lalaking yun, iniligtas siya. But he never experienced. Pero hindi niya po naranasan. That's why when we ask how you are saved, he cannot say details. Kaya nga po kapag tinanong natin yung lalaki na ito kung paano siya naligtas, hindi niya po kayang sabihin ng detalyado. He doesn't know how he was saved Dahil hindi niya po alam kung paano talaga ito naligtas. because he never experienced. Dahil hindi niya po naranasan. In our what's the difference between saved person and unsaved person? Kaya ano ba yung pinagkaiba ng ligtas na tao sa mga hindi ligtas? When we really get salvation, we really realize we, not others, I will go to hell. Kaya kung talagang tayo po'y naligtas, atin talagang mauunawaan na ako ay makasalanan. And we really realize Jesus saved me, not others. Jesus died for my sins. At kapag po ating naunawaan na si Jesus ay namatay para sa atin, hindi para lamang po sa iba, kundi para sa atin, ating matapang na patotohanan na si Jesus ay namatay para sa atin. That's why it's really clear experience Kaya ito po, to each one of us. kaya yung bagay po na ito ay isang malinaw na karanasan sa bawat isa po sa atin. If we don't really get salvation by the power of Holy Spirit, and if we just observe, maybe if we die, we go to hell, and Jesus saved the people.
is another story. Kaya nga po, kung hindi talaga natin naranasan yung kapangyarihan po ng banal na spirito, at kundi atin lamang po pagmamasdan kapag ako namatay, mapupunta ako sa impyerno, at si Jesus iniligtas yung mga tao. That's why when we look at how they treat these men, how they treat Jesus, it's really different response. Kaya nga po, sa dalawang lalaki po na ito, kung paano po nila tignan si Jesus, ay talagang magkaiba. Let's live for Jesus. At tara, bumuhay tayo para kay Jesus. And he was willing to live for Jesus At siya po'y talagang handang mamuhay para kay Jesus. because he really experienced Jesus saved him. Dahil talagang naranasan niya na iniligtas siya ni Jesus. But he doesn't want Pero ito, ayaw niya. because he never experienced Jesus saved him. Dahil hindi niya talaga naranasan kung paano siya iniligtas ni Jesus. He know Jesus saved this man, but he never experienced Jesus saved him. Kundi alam niya lang na iniligtas ni Jesus yung lalaki na ito, ngunit hindi niya po naranasan na iniligtas siya ni Jesus. That's why he doesn't want to do anything for Jesus. Kaya nga po, wala siya gustong anumang gawin para kay Jesus. So, salvation is really clearly experienced. Kaya yung kaligtasan po, ito'y malinaw na karanasan. That's why when we really get salvation, the Bible says, by the Holy Spirit, we have much assurance. Kaya nga po, kapag talagang naligtas po tayo, sinasabi po ng Biblia na meron tayong lubos na pagtitiwala. Let's look at the Psalm number 34. Tignan po natin sa mga awit, chapter 34 po. Psalm number 34, verse 8. Chapter 34 po, verse 8. Verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. O inyong subukan at tignan na mabuti ang Panginoon, maligaya ang tao na sa kanya'y nangangatlong. Yes. What's the Lord is good? What is the Lord is good? Kaya ano po yung kahulugan na mabuti ang The Panginoon? verse 8 says, test and see that the Lord is good. Kaya sa verse 8 sabi, o inyong subukan at tignan na mabuti ang Panginoon. That good things the Lord did is salvation. Kaya yung mabuting ginawa po ng Panginoon ay yung kaligtasan. The verse 22, let's read it together. 3, 2, 1. Tinutubos ng verse 22 po. Verse 22. Chapter 34, verse 22. Let's read it together. 3, 2, 1. Tinutubos ng Panginoon ang buhay ng mga lingkod niya, walang hahatulan sa sinumang nanganganlong sa Kanya. Yes. Jesus redeemed all our sins. Kaya tama po, tinubos po ni Yesu Cristo yung lahat nating kasalanan. That's why we are not condemned anymore. Kaya nga po hindi na po tayo hahatulan pa man. The verse 8 says, taste it. Kaya, Don't just observe it. Taste it. kaya sinasabi sa verse 8, subukan ninyo, huwag niyo lamang pong tignan. So when we really get salvation, it becomes ours because it is really clear experience. Kaya kapag po tayo po'y naligtas, yung kaligtasan ay napasa atin dahil ito po'y malinaw na karanasan. Even after we get salvation, there are so many things we really experience in our Christian life. Di ba, maging pagkatapos po ng kaligtasan, meron po mga bagay na naranasan natin sa ating buhay Kristiyano. We can say, I don't know other things, but one thing I know is without the church, my Christian life cannot grow up and cannot be fruitful. Maaari din po natin masabi na kahit hindi ko alam yung ibang bagay, ngunit isang bagay na nalalaman ko, kung wala yung church, hindi ko mapapamuhay yung ating buhay Kristiyano, hindi ako lalago at hindi ako mamumunga. When we stayed in the church, we can grow up and bear the fruits. Kapag nanatili po tayo sa church, maaari po tayong lumago at mamunga. When we really experience, we never depart from the church. At kung naranasan talaga natin ito, hindi na po tayo aalis pang muli sa church. And let's look at the Psalm number 119. Isa pa po, sa mga awit, 119, verse 103. sa talatang 103, 103. Psalm number 119, verse 103. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. napakatamis ang iyong mga salita sa panlasa ko, higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. In our Christian life, we should really experience
how sweet the Word of God is. Kaya sa ating pong buhay Kristiyano, dapat talaga nating maranasan kung gaano katamis yung salita ng Diyos. We should say, one thing I know, I don't know other things, but one thing I know, the Word of God really comforts me. Kaya dapat nating sabihin na hindi ko man alam yung mga bagay, pero isang bagay yung nalalaman ko, yung salita ng Diyos yung aking kaaliwan. The one thing I know is Word of God really give me the spiritual strength. Isang bagay yung nalalaman ko na yung salita ng Diyos yung nagbibigay sa akin ng kalakasan espiritual. How sweet the Word of God is. Kaya napakatamis ng salita ng Diyos. So in Israel, in order to teach the Word of God is sweet, the parents put the honey on the Bible. Kaya sa Israel po, para may maturuan yung mga bata ng mga magulang kung gaano katamis yung salita ng Diyos, yung mga magulang ay naglalagay ng honey o pulot sa salita ng Diyos. And Bible. babies lick the honey, At yung mga sanggol, dinidilaan yung pulot na yun. and they learn, Bible is sweet. At maunawaan nila na, yung Biblia matamis. Matamis, matamis. I still remember the pastor Hong Jong-yeon asked the many youth, is there anyone who read the Bible for whole night because it's so sweet? Kaya naalala ko pa rin po yung sinabi ni Pastor Hong Jong-yeon, yung kanya pong tanungin yung mga kapatid na kabataan, na meron na ba sa inyo na nakaranas na nabasa niyo po yung Biblia sa buong magdamag dahil napakatamis nito? Once we experience the Bible is so matamis, we will continue to read. Kaya sa oras po na maranasan na po natin na yung salita ng Diyos ay napakatamis, patuloy po talaga natin itong babasahin. Once we really experience the Word of God is really fulfilled in our Christian life, we always will hold that promise and trust that Word. Kaya kapag atin po talagang naranasan kung paano na isa sa katuparan yung salita ng Diyos sa ating buhay Kristiyano, atin po labis na pangahawakan yung pangako po ng Diyos na yon at hindi po natin bibitawan. In the Bible of the Spurgeon, some verses is just he write the T, and some verses he write the T and P. Kaya sa Biblia po ni Spurgeon, yung ibang versikulo po doon, nilalagyan po niya ng letter T at yung iba ay letter T and P. T means try. Sa letter T, ibig sabihin, sinubukan o try. He applied the verse in his life. Kanya po sinagawa yung talata sa kanyang buhay. And P means prove. Proven. At yung letter P, proven o kaya naman ay naisa katuparan. So in his life, he always tried to live according to the Bible. Then he really experienced is true. Kaya sa kanya pong buhay Kristiyano, kanya pong sinusubukang i-apply yung salita ng Diyos sa kanyang buhay. At kung kanya po talagang naranasan yung salita ng Diyos, ito po talaga naunawaan niya na ito ay totoo. Let's look at the 1 John, Tingnan po natin sa unang 1, chapter 5. Kapitulo 5, 1 John chapter 5, verse 14. Kapitulo 5 po, talatang 14. When we experience the power of prayer, when we really experience the power of prayer and the God answer our prayer, we cannot stop praying to the Lord. Kaya kung atin talagang naranasan yung kapangyarihan po ng panalangin at kung paano sinasagot talaga ng Diyos yung ating panalangin, hindi po tayo titigil sa pananalangin. The verse 14, this is the confidence that we have in Him. And if we ask anything according to His will, this is important. According to His will, He hears us. Kaya ito ang ating kapanatagan sa Kanya na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, napakahalaga po nito na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. This verse is true. Ito pong talatang po ay totoo. When we pray not according to our own desire, but according to His will, and He really answers. Kaya kung tayo po'y mananalangin, hindi po ayon sa ating pagnanais, kundi ayon sa kalooban po ng Diyos, talagang pinapakinggan niya tayo. John, the Apostle John, also really experienced it. That's why the next verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At kung ating nalalaman na tayo pinapakinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na tatanggap natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa Kanya. Yes. So He really sure whatever we ask according to the will of God, God answers. Kaya talagang sigurado siya na tuwing hihingi tayo ayon sa kalooban po ng Diyos, sinasagot ng Diyos. In Marinduque Mission, we in the first mission,
I regret we couldn't invite the many students. Kaya po sa Marinduque Mission, yung kauna-unahang mission po doon, talagang nangihinayang ako na hindi po namin naimbitahan yung mga estudyante. So there is a college and high school, so many students are there. Kaya may eskwelahan po para sa kolehiyo at sa mga high school at napakaraming estudyante po. This time the Wonju Church Youth Korean team joined. That's why I really pray, Lord, please open the way to evangelize this school. Kaya ngayon po, kasama po yung mga kabataan po sa Wonju Church. Kaya talagang nanalangin po ako na, Panginoon, pakiusap, buksan mo po yung ebanghelyo sa paaralan na yun. And when we invite all of us invite the students in front of the school, the guard called me. Kaya nung kami po nag-iimbata sa harapan ng school, yung gwardiya po doon, tinawag ako. Did you get permission from principal? Nakakuha po ba kayo ng permiso sa principal? I said, no. Sabi ko, ay hindi po. Can I get the permission Pwede ba akong humingi ng permiso? now? Ngayon? Then he asked the principal, and principal called me. Kaya tinanong niya po yung principal at yung principal, tinawag ako. What if the principal doesn't allow? Paano kaya kung hindi pinaintulutan ng principal? So I came there with a prayer in my heart. Kaya pumunta po ako doon sa panalangin sa aking puso. But God prepared the greater things. Ngunit inihanda po ng Diyos yung mas dakilang bagay. The principal, she was really open-minded. Yung principal po, talagang bukas yung kanyang kaisipan. So she asked, what's the schedule of our Bible seminar? Kaya kanya pong tinanong yung schedule ng ating Bible seminar. And she sent many students to our Bible seminar. At kanya pong pinadala yung napakaraming estudyante sa ating Bible seminar. So even though they have a class, they suspend and to another day, they send the class students to our Bible seminar. Kaya kahit na patuloy po yung klase nila, pero tinitipon nila ito para ipadala yung mga estudyante po na yun sa ating Bible seminar. And she showed me the letter of the one denomination. At ipinakita niya po sa akin yung sulat na isang denominasyon They plan to conduct a seminar in their school. na nagpaplano din sila na mag-conduct ng Bible seminar sa school na yun. So I asked, what about us? Kaya tinanong ko, paano po kami? Can we also have a chance to conduct a Bible seminar here? Pwede rin ba kami magkaroon ng pagkakataon na magsagawa ng Bible seminar dito? Actually, I asked, from that day, can we conduct a Bible seminar, even though it's a sudden request? Sa katunayan, tinanong ko po doon, nasa oras po na yun, na kung pwede tayo mag-Bible seminar kahit na biglaan lang yun. But she answered, not this time, but she can allow if the schedule is arranged. Pero sabi po niya na hindi sa oras na ito, pero papahintulan po kapag naisaayos natin yung schedule. So when we visit at the last day, she told us when we will send the letter and when we conduct the Bible seminar again in that school. Kaya nung huling araw na po, kung binisita po namin siya, sabi po niya na kailan namin ibibigay yung letra at kailan isasagawa yung Bible seminar doon sa paaralan na yun. So I really experienced again, if we pray according to the will of God, God hears us. Kaya naranasan ko po ulit sa panahon po na ito na kung tayo mananalangin, ayon sa kalooban po ng Diyos, dinidinig niya tayo. And God prepared the greater things than we expected. At inihanda po ng Diyos mas dakilang bagay kaysa sa ating inaasahan. Once we experience the God's great work, we want to experience more and more. Kapag naranasan na po natin yung dakilang gawain po ng Diyos, gusto pa po nating maranasan yung higit at higit pa. Because what we experience about God is not everything. It's not all about God. Dahil yung ating pong naranasan na ginawa po ng Diyos para sa atin, hindi pa po lahat para sa Diyos. In the old church, through the one sermon, 5,000 people and 3,000 people got salvation. God worked like that. Sa sinaunang church po, sa pagitan naman po ng isang sermon, 3,000 naligtas at 5,000 yung naligtas. Ganun po kumilos yung Diyos. Why not to us? Kaya bakit hindi para sa atin? God who worked at the time is the same God we believe. Yung Diyos na kumilos sa panahon na yun ay yung parehong Diyos na pinaniniwalaan natin. We really limited our God. Talagang nililimatahan lang talaga natin yung Diyos. So, when the one person gets salvation, wow, that's good. Of course, it's good. Kaya But I really believe that's not everything of God.
Opo, kapag may isang tao na naligtas, mabuti po yun. Pero naniniwala ako na hindi po yun lahat-lahat para sa Diyos. God can save more people, and God can use us to spread, to preach the gospel more provinces. Kaya kaya iligtas ng Diyos mas marami pang tao at kaya niya po tayong gamitin para iligtas yung napakarami pang probinsya. The times. Can you give me 5 minutes more? Let's look at the John chapter 5, John chapter 9. This is important part also. Balikan po natin sa 1 Kapitulo 9. Napakahalaga pong bagay ito. At the time, when the born blind who opened the eyes, when he boldly testified about Jesus Christ, he was persecuted. Kaya nga po, nang yung ipinanganak na bulag ay nabuksan yung kanyang mata, nang pagkatapos po niyang patotohanan kung ano yung ginawa ni Jesus sa kanya, siya po ay inusig. And verse 35, he was cast out. At sa verse 35 po, pinalayas po siya. And when Jesus heard that they had cast him out, Jesus visited. At nung magbalitaan po ni Jesus na siya pinalayas, binisita po siya ni Jesus. Verse 35, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nabalitaan ni Jesus na siya ay pinalayas nila at nang kanyang makita siya ay sinabi niya, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Yes. When we testify about Jesus Christ boldly, there is persecution and suffering. Opo, kapag may katapangan po natin pinatotohanan yung bagay na tungkol kay Yesu Kristo, meron po talagang pag-uusik at kahirapan. But don't be afraid. Pero wag po kayong matakot. You are not alone. Hindi po kayo nag-iisa. At the time, Jesus visited us and with us. Sa oras po na yon, bibisitahin po tayo ni Jesus at sasamahan tayo. If you read the chapter 9, even though his parents didn't stand in his side. Kaya kung babasahin niyo po yung Kapitulo 9, maging yung kanyang mga magulang ay hindi po siya kinampihan. So because of Jesus, he became totally alone. Kaya dahil kay Jesus, siya po talaga ay nag-iisa. But because he became alone, because of the Jesus Christ, Jesus was standing with him. Ngunit kahit na nag-iisa po siya, dahil kay Yesu Kristo, si Jesus po ay pumanig sa kanya. So when we preach the gospel and when we live for our Lord Jesus Christ, Jesus never forsake us. Kaya kapag po ating ipinangaral yung ebanghelyo at kung tayo po ay mamumuhay para sa ating Panginoong Yesu Kristo, sasamahan po tayo ni Jesus.